Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito yung reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates. Sa mga gusto mo pa personal reading, Jing Tarot Reader. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading for you. And kung gusto mo naman sa akin, open din naman ako, Madam Space P. Ito yung details habang sinashuffle ko yung cards. Madam Space P, tapos lagyan mo na lang din ng space pa sa dulo para mas madali mo siyang ma-search sa Facebook or sa aming email or Gmail, virgophilippines@gmail.com. Kung gusto mo naman mag-avail ng aming mga products, Unipri, UNI, PRI, yan yung aming TikTok shop. Okay, let's start your reading. What do we have here for the sign of water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces? Isang shuffle na lang. Sana makuha ko yung energy mo. Kung hindi ka nakaka-relate, okay lang yon. May next readings pa naman tayo. What do we have here for the sign of water sign? Let's start. Pa-comment na lang dyan sa baba. Positive comments lang. Kung ayaw mo na ganitong klaseng reading, pwede ka naman mag-next video. Ayan. And or, try mo na lang tignan yung ibang videos. Maaaring nandun yung message for you. Kung hindi ka makarelate. Okay? Pwede ko makuha energy mo, energy ng person mo. Pwede magkapalit-palit yon. So, bala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. What's with the Nine of Wands? Okay, Nine of Wands is clarified by the Seven of Cups. Okay, water sign. Kunin ko na rin sa side ng person mo. Sabi ko sa iyo, pwedeng person mo to, pero pwedeng maging ikaw to ha. Bali, pwedeng ikaw to nasa kanan, person mo nasa kanan, alin man. Bahala ka na ilagay yung sarili mo sa sitwasyon. And kung may mga babanggitin ako zodiac sign energies yon at hindi yung pinaka-zodiac sign ng person mo, or if you're a cross-watcher, hindi yan sa'yo. Okay, pwedeng hindi yon zodiac sign mo. Okay? Okay, Nine of Wands. I feel like meron kang mga expectations ngayon pagdating sa mga bagay na gusto mo. Some of you pwedeng hindi mo ma-amin or sa sarili mo na itong person na ito, kung ano man yung mga nagiging buhay niya ngayon. I mean, you see your person as someone na very maybe successful, maybe itong person na to medyo mataas eh. Pwedeng galing siya sa mataas na pamilya, may kayang pamilya, or maybe maganda yung kanyang career, and then ikaw pwedeng medyo mababa tingin mo sa sarili mo, puro ka pangarap, puro ito gusto mong gawin, or ito yung gusto mong ma-achieve sa buhay mo, ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Pero I see that honestly, yung iba dito parang kulang ka kasi sa action. Kulang ka sa diskarte, kulang ka sa like puro pangarap ganyan. Or maybe natatakot ka mag-take ng risk. You are the person na parang bago ko gagawin yung isang bagay, tinitignan mo muna, baka naman may iba pang pwedeng gawin, no? Or some of you, I don't know, yung iba, alam mo sa sarili mo kung ano talagang gusto mo, and pwedeng alam mo sa sarili mo na itong person na kakonect mo is gusto mo talaga. Alam mo yun sa sarili mo, but maybe you're hard or hindi mo ma-admit yon completely sa sarili mo at sa ibang tao or dito sa person na to because medyo mataas ang tingin mo sa kanya. So, pwedeng may hiya or nagbabounce sa'yo na kaya hindi ka nakikipag-connect ng maayos dito sa person na to is that although siya naman, pwedeng yung iba kasi sa inyo walang connection sa inyo ng person na ito ngayon. So, or meron man, pero yun nga, pwedeng yan dun yung hindi mo maamin na gusto mo talaga itong person na to. Kasi deep inside, ang dami mo nakikitang kakulangan sa sarili mo. Ten of Pentacles is here.
Some of you, pwedeng totoo, literal, yung person mo is materially, marami siyang masasabi, marami siyang may pagmamalaki. Six of Wands, there's a lot of success, victory, a lot of, ang daming, parang ito person na to, ang dami niya naangatan, nahigitan. Expectations ng iba, mga tao sa paligid niya na parang dati, ang baba ng tingin sa kanya, pero ngayon parang mas pwedeng mas below na itong mga taong ito. Alam mo yon. And yung person na kakonect mo or the person in your mind is talagang nagkakaroon siya ng hindi na, yung iba kasi kung hindi man yung family niya yung may kaya or mayaman sa buhay, pwedeng siya mismo nagawa niyang ma-achieve yung money, yung success sa sarili niyang pagsisikap. And then you can also see that as well. Nakikita mo yan sa kanya. Ano yung emotions ninyo sa isa't isa? For the sign of water sign. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag pilitin. Ibigay mo sa iba ang reading. The devil is here. This is Capricorn energy. I feel trapped sa'yo. Pwedeng trap ka sa sitwasyon. Because the devil is showing to me as a karma or karmic person. Pwedeng mayroon kang responsibilidad na pwedeng with the Three of Cups, you want reconciliation with someone, friendship, or gusto mo bumalik, or you could be dealing with an ex, or gusto mo umuwi dito sa taong to, or bumalik dito sa taong to. This could be a person na parang naghihintay lang kung bakit nalulungkot or nasasaktan ka ngayon. Sa ngayon, nakikita natin medyo pangarap mo tong person na to. Pero hanggang doon lang muna ngayon kasi nakatali ka pa sa responsibilidad o isang sitwasyon. Emotional person na kakonect mo for the sign of water sign. Two of Cups, Two of Swords. I can see decision pagdating sa relationship ngayon or connection with someone else. Pwedeng may kakonect or karelasyon yung person na ito ngayon, pero pwedeng nagkakaroon siya ng pagdidesisyon regarding doon. I feel like with the star, this person is focusing sa new beginning na may kinalaman sa alam niyang ito yung mas mag-workout para sa akin. So, sa ngayon, nakikita natin yung hindi kanya makita. Or pwedeng wala nga connection, communication. Iba, maybe there's blockage sa connection. Block. Literal, pwedeng itong person na to is binlock mo or binlock ka. So, or maybe wala kang balita sa kanya ngayon. And this person, wala rin siyang balita sa'yo. But the Two of Cups, nakikita natin ito as communication or relationship with someone else. Nakita tayo na pagdedesisyon doon. So what will happen in the near future for the both of you? Ten of Swords and Three of Cups. The Death card and the Wheel of Fortune. So ngayon nakita tayo ng ending, separation, and the Three of Cups. Let's clarify this. Five of Cups. So, wala tayong nakikita. I mean, if you're here, want to know kung magkakaroon ba ng pagbabalik mula dito sa taong to, or lalo na kung nagpakita siya ng mga intentions, pagmamahal, or pagkagusto sa'yo in the past, and then, maybe, natakot ka, nahiya ka, nailang ka, or what. So, I don't see na magkakaroon ng pagbabalik na ganun, or what. Whatever your case is, nakikita natin in the future, nagtutuloy-tuloy yung separation at ending ng connection ninyong dalawa. I feel like one of the reason is that the Eight of Swords, medyo mahirap talaga makaalis dito sa situation na to. And or some of you talagang tagun-tago kasi, hindi para i-open up yung feelings or yung talagang nararamdaman.
no? Lalo ka na, dahil ikaw ay nakita natin dito na pwedeng nasa ibaba or hindi mo alam kung ano gagawin mo, sasabihin mo sa taong to, etc. At hindi ka naman para sabihin yon or gawa ng action. Yung iba nanonood lang kasi gusto mo malaman yung ideas ba tungkol sa kanya. Gusto mo lang malaman kamusta niya, etc. Ano emosyon niya para sa'yo. So, but hindi ikaw para magtanong sa kanya literal kung ano nararamdaman niya para sa'yo. So, I can see an ending, big change sa connection ninyo, and I don't see na magkakaroon ng another chance for now with you and sa person na to. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.